Edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Module 4, Ang Karapatang Pantao. Ikalawang linggo, unang araw. Kasanayang pangpagkatuto na isasagawa ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o naobserbahang paglabag sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, barangay o pamayanan o lipunan o bansa. Magandang araw! Sana ay manatiling ligtas laban sa coronavirus. Ngayong araw, itutuloy natin ang ating talakayan sa ating aralin. Ang karapatang pantao. Mga layunin. Una, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng karapatan at tungkulin ng bawat isa sa pamilya, barangay, pamayanan, lipunan at bansa. Ikalawa, nakikilala ang wastong gawi o kilos upang maitama ang mga maling nagawa o naoobserbahan paglabag sa karapatang pantao. Ikatlo, naisa sa puso ang kahalagahan ng pagtatamasa ng karapatan at tungkulin. Bago tayo magsimula, humanda muna sa paunang pagsubok. Panuto. Piliin ang titik ng wastong sagot at isulat ito sa iyong papel. Una, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng tungkulin ng kaakibat ng karapatan sa buhay maliban sa isa. Ano ito? A. Pag-iwas sa pagkain ng matataba at matatamis na pagkain. B. Pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan. C. Pakikisa sa programa ng pamahalaan laban sa pagsugpo ng pandemya. D. Pakikilahok sa iligal na gawain tulad ng pagbebenta ng droga. Magsisimula na ang iyong 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter D. Pakikilahok sa iligal na gawain tulad ng pagbebenta ng droga. Ikalawang bilang. Si Anne ay nag-iisang anak ng mag-asawang Santos at nasa 28 gulang na ay hindi pinapayagan ng kanyang ama't ina na makipagrelasyon kaninuman, sapagkat may pagkasundo na nila ito sa kanilang kumpare na kasosyo nila sa kanilang negosyo. Anong karapatan ang nalabag kay Anne? A. Karapatan sa buhay. B. Karapatang maghanap buhay. C. Karapatan sa pagpili ng mapapangasawa. D. Karapatan sa malayong pagpapahayag ng opinyon. Magsisimula na ang iyong 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter C. Karapatan sa pagpili ng mapapangasawa. Para sa ating ikatlong bilang, isang OFW si Karen. Siya ay kasambahay sa Dubai at dumaranas ng pang-aabuso o pagmamalupit sa kanyang amo. Katulad ng pagbabanta sa kanyang buhay, anong karapatan ni Karen ang nilabag ng kanyang amo? A. Karapatang mabuhay at kalayaan sa pangkatawang panganib. B. Karapatan sa pagpili ng propesyon. C. Karapatan sa pagpili ng relihiyon. D. Karapatan sa paglipat sa ibang lugar. Magsisimula na ang iyong 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter A. Karapatang mabuhay at kalayaan sa pangkatawang panganib. At sa ika-4 na bilang, dahil sa kawalan ng maayos na hanap buhay, nagpasya si Mang Danilo na huwag nang pag-aralin ang kanyang mga anak. Anong karapatan ang hindi nakamit ng mga anak ni Mang Danilo? A. Karapatan sa buhay. B. Karapatang makapag-aral. C. Karapatang pumunta sa ibang lugar. D. Karapatang mamili ng relihiyon. Sagutin sa loob ng 5 segundo.
At ang tamang sagot ay letter B, karapatang makapag-aral. Sa ikalimang bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi tumutukoy sa salitang karapatan? A. Kaakibat ng karapatan ang obligasyon na igalang at irespeto ang kapwa. B. Ang karapatan ay pakikinabangan ng tao lamang. C. Ang karapatan ay nakabatay sa likas na batas moral. D. Ang karapatan ay hindi maaaring tanggalin sa tao kahit pa ito ay lumabag sa batas. Sagutin sa loob ng 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter D. Ang karapatan ay hindi maaaring tanggalin sa tao kahit pa ito ay lumabag sa batas. Kumusta? Tama ba ang iyong mga sagot? Huwag mag-alala dahil siguradong perfect ang score mo sa susunod na pagsusulit. Panuto. Hanapin sa kahon at guhitan ang mga wastong kasagutan sa bawat tanong sa ibaba. Una, ito ay tumutukoy sa obligasyon ng individual sa kanyang kapwa na gawin ang tama at nararapat. Narito ang 5 segundo. At ang tamang sagot sa unang bilang ay tungkulin. Ikalawang bilang. Dito naganap ang pagpupulong tungkol sa karapatang pantao. Hanapin ito sa loob ng 5 segundo. At ang tamang sagot ay United Nations. Ikatlong bilang. Ito ay kapangyarihang moral na taglay ng tao mula sa pagkasilang. Sagutin muli sa loob ng 5 segundo. At ang tamang sagot ay karapatan. Ika-4 na bilang. Tumutukoy sa pangunahing karapatan ng tao upang makamit niya ang iba pang karapatan. Sagutin sa loob ng 5 segundo. At ang tamang sagot ay mabuhay. Saang lugar pinagtibay ang pandaigdigang pagpapahayag ng karapatang pantao? Hanapin ito sa loob ng 5 segundo. At ang sagot ay sa Paris. Matapos nating balikan ang mahahalagang paksa sa nakaraang aralin, muli nating ipagpatuloy ito. Karapatan. Taglay ng tao mula sa pagsilang sapagkat ito ay pinagkaloob ng Diyos na may kaakibat na obligasyon o tungkulin. Kasama nito ang mga dapat gawin ng tao sa kanyang kapwa. Sumunod, ang tungkulin. Kasing kahulugan ng salitang pananagutan, responsibilidad at obligasyon. Ito ay maituturing na kakambal ng karapatan. Ikaw naman, ano ang karapatan at tungkulin? Ano ang gagawin mo upang maiwasan ang paglabag sa karapatang pantao? Unang tanong, ano para sa iyo ang karapatan? Sagutin sa loob ng 5 segundo. At ang tamang sagot, taglay ng tao mula pagkasilang. Kalawang tanong, ano naman ang tungkulin? Sagutin muli sa loob ng 5 segundo. At ang sagot ay mga dapat gawin ng tao. Sa ikatlong tanong, ano ang gagawin mo upang maiwasan ang paglabag sa karapatang pantao? Sagutin muli sa loob ng 5 segundo. At ang tamang sagot, igagalang ko ang kapwa ko dahil ang karapatan ko ay karapatan din ng kapwa ko. Panuto. Masdan ang mga larawan, isulat mo sa patlang kung anong karapatan ang ipinapakita sa larawan. Gayun din ang kaakibat nitong tungkulin.
magawa ang wastong gawi o kilos upang maiwasan ang paglabag sa karapatang pantao. Panuto. Basahin mo ang comic strip at sagutan ito. Unang sitwasyon. May bago kayong kaklase galing probinsya at siya ay kakaiba manamit. Ang iyong mga kaklase ay lagi siyang pinag-uusapan. Ano ang iyong gagawin? At ang sagot ay sasabihan ko ang aking mga kaklase na tumigil na sila at sa halip ay kaibiganin na lamang ang bago naming kaklase. Ikalawang sitwasyon. Isipin mo na ikaw ay nasa ganitong sitwasyon. Ano ang iyong gagawin? Ipaliwanag. Sagutin ito sa loob ng 5 segundo. At ang sagot, sa halip na magreklamo, tutulong na lamang ako sa gawaing bahay upang madali itong matapos at may iwasang magalit ang aking ina. Tandaan, may karampatang parusa ang pagsuway sa iyong tungkulin. May magagawa ka upang maiwasan ang kabuluhan. Ang simpleng pagtupad ng iyong tungkulin o pagtatama ng maling nagawa ay isang palatandaan ng pagtanggap sa iyong obligasyon.